What's up sa inyo mga kaasang? At for today's video, may gusto lang akong sagutin na nabasa ko sa isang group dito sa Facebook. May nabasa kasi ako sa isang group, hindi ko na maalala kung group yun, pero ano yun about sa mga goldfish yung group na yun. Ang pinost niya ay medyo nakakabahala. Medyo nakakabahala dahil alam niyo naman ako na noon pa naman, magsimula tayo mag-vlog, tinuturo natin yung tama na which is yun yung mga napag-aralan natin sa libro, sa Google. Tapos share lang naman natin, share ko lang naman sa YouTube yung mga natutunan ko based doon sa aking mga nabasa, based doon sa aking mga na-research at based doon sa aking mga napatunayan sa own experience ko sa pag-aalaga ng isda. No? So nabahala ako dito kasi nga ang hirap magturo ng tama tapos biglang may papasok na ganyan na ang dami sinabi regarding doon sa kanyang ang topic na yun kasi tungkol sa sump o yung mga filtration system natin. At yun yung pinupunan niya. Actually, pinunan niya talaga at sinabi niya na mali yun at ito yung tama, ganyan. So yun na nga guys, napakarami ng kahasang natin na nakita ko doon na nag-comment at hindi ko na rin natiis yung sarili ko na mapa-comment doon sa kanyang post na yun. Dahil lang sinasabi niya hindi raw maganda sa isda natin yung sobrang filtration medias. Ibig sabihin niya yung mga sump, yun yung pinuna niya Yung mga sump natin, hindi daw tama na punuin natin yun ng ceramic rings, ng lava rings, ng roll o kung ano pa mang maisip yung filter medias. Hindi daw tama yun. No? Ang tama daw, may limit daw ang lahat at yun nga, parang na-overkill. Yun yung sinabi niya, overkill. Yun yung mismong pinunto niya doon na overkill daw yung nitrates o nitrites, hindi ko masyadong maalala yung process kasi medyo mahaba. Na-overkill daw ng good bacteria natin, yung sump. Nakakasama rin daw yun sa isda dahil dumadami yung nitrates natin, which is alam naman natin na pag maraming nitrates, nakakasama talaga yun o pwede makasama sa ating mga alagang isda. Siguro yun yung naiisip niya, no? Kaya niya na nasabi yung post na yun. So yun na nga, yun yung sinabi niya na, sabi niya, may may overkill daw sa filtration, which is yun talaga yung nakapag sa amin, sa akin, yun talaga yung nakapag sa sarili ko na kailangan ko mag-post, kailangan ko mag-comment. Kasi nga, mali yung sinasabi niya. Based sa aking natutunan, based sa mga tinuro sa akin ng mga nauna sa akin, at base sa aking mga na-experience sa sarili ko, talagang walang word na overkill pagdating sa filtration. Yun nga yung tinuturo ko sa inyo dati, no. Okay lang na sobrang, sobra yung filtration nyo, as in mas malaki pa yung filtration nyo kaysa doon sa mismong tank nyo. Mas maganda yun, mas maraming filtration medias, mas marami kayong chamber na paglalagyan ng yung iba't ibang klaseng filter medias. Mas maganda, which is yun naman talaga yung totoo, no. Mas maganda talaga na mas marami yun. Dahil doon titira yung ating mga beneficial bacteria, which is yung beneficial bacteria, yun yung tumutulong sa ating tubig na mapalinis, no? Kasi kailangan maintindihan mo yung cycle ng tubig. Napaka-importante talaga sa fish keeping, napaka-importante na maintindihan mo yung cycle, no? Hindi lang naman kalinisan ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan healthy rin yung inyong mga alagang isda, healthy yung tubig na titira ng isda nyo kasi doon sila nabubuhay. Kaya napaka-importante talaga na maintindihan nyo yung cycle niya. So ang cycle sa mga hindi pa nakakalam dyan, nagsisimula yan pag yung isda nyo kumain. Pag kumain yan, dudumi yan. Yung dumi niyan, halos sa tubig, magiging ammonia yan. Yung ammonia, kinakain siya ng mga good bacteria natin. Which is yung good bacteria natin, doon nakatira sa mga filter medias. So yung filter medias, yun yung tinitira ng good bacteria natin. Tapos, pag kinain niya yan, magiging nitrate. At yung nitrate na yun, kailangan winawater dish natin yung tubig para mabawasan yung nitrate tsaka yung ammonia kasama na rin doon sa pag-water change. Kaya kasama sa cycle talaga yung water change, yun yung pinakahuling-huli na kasama sa cycle. Which is hindi sinasama ng iba, no? Pero ako sinasama ko yun sa cycle talaga dahil kailangan nyo talaga mag-water change. So yun nga, may nabanggit pa nga siya doon na hindi porket baguhan ka, wala kang alam. Hindi porket dati ka nang nag-iisda, tama ka lagi. Parang ganun pa siyang sinabi doon. At may sinabi pa siya na may tinuruan daw siya ng isang matagal ng breeder na tinuruan niya daw na hindi tama yung sump na setup niya, dapat bawasan yung ganito, yung ganyan. At naiintindihan niya daw yung pagkabalanse ng, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng pagkabalance, kaya naging mas okay daw at di na siya namamatay ng isda. So
So hindi ko alam kung, hindi ko talaga alam kung ano yung pinagsasabi niya. Nakakabahala lang na pinost niya yon at marami nakabasa. Ang iniisip ko kasi baka alam mo yun, maitawid niya doon sa mga baguhan natin na hindi pa talaga nila alam kung ano yung mga dapat nilang malaman o nag-aaral pa lang o natututo pa lang sila sa fish keeping. Yun agad yung mabasa nila at agad sila, matuto agad sila ng mali. So, ayun, hindi ko naman inaano yung nag-post, no? Hindi ko naman para ipahiya yung nag-post. Hindi ko naman alam kung sino siya, hindi ko naman siya kilala din. Ayun lang, gusto ko lang kasing kung sakaling may makabasa sa inyo noon, yun nga, ang sinasabi niya nga ganun nga na may overkill sa filtration, talagang disagree ako doon, sobrang disagree ako doon. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na yun, pero sobrang disagree talaga ako doon. Kahit saan mo pa basahin yan, no? Kahit hindi pa tayo magbasa sa YouTube, kasi sabihin niyo, baka sa YouTube lang, social media lang natuto. Kahit magbase pa tayo sa mga libro, kung may encyclopedia pa ba ngayon, tapos mag-search sa Google, at doon sa mga talagang scientist na nag-aaral ng mga aquarium, mga tubig, mga ganyan. Talaga namang patutunayan nila na yung filtration, kailangan talaga ng malaking bagay ang filter medias para mapalinis yung tubig. Dahil doon nga nakatira yung beneficial bacteria. Yung beneficial bacteria na yon, ang sinasabi kasi nung nag-post na to, pag masyadong marami beneficial bacteria, masyadong marami yung magiging nitrates. So, pag sobrang nitrates, yun talaga yung nakakasama rin sa tubig. So, ang iniisip ko naman dyan, baka naisip niya, pag maraming good bacteria, marami ring nitrates. Kaya niya sinabing ganun. Pero ang nangyayari kasi dyan, yung ammonia kasi, depende kasi sa dami ng ammonia, doon nagsisimula yun. Pag maraming ammonia ang tubig, at marami kang good bacteria, marami yung magiging nitrates mo. Pero kung konti lang naman yung ammonia mo, kahit gaano karami pa yung good bacteria mo, konti lang yung ammonia mo, konti lang yung i-convert niya as nitrates. Tapos, pagkasama pa yung cycle mo, nag-water change ka once a day, once a month, once a week. About sa water change naman, siguro kung mag-water change ka ng 100%, yan yung pinakayo ko talaga na ginagawa ng mga fish keeper, ng mga beginners natin. Nagawa 100% water change sila para makuha nila yung linaw ng tubig. Ang di nila naiisip kasi, kaya lumilinaw ang tubig kasi meron siyang magandang cycle o kompleto yung cycle niya. Yun kasi talaga nakakapagpalinaw ng tubig. So ang sinasuggest ko, mag-water change kayo, pwede naman daily, pwedeng weekly. Konti-konti lang, 20%, 30%, hanggang 50% kung mag-weekly kayo, 50%. Wala namang standard na na basihan talaga tayo kung hanggang kailan dapat o hanggang gaano karami yung water change nyo. Depende naman yan sa tank size nyo, sa filtration nyo, at kung sa tingin nyo dumudumi agad yung tubig. Kailangan nyo yung water change, no? Pero kung gusto nyo malinaw ang tubig nyo, mas maganda kung hindi nyo yung water change, no? At yun nga, doon papasok yung magandang filtration. Dahil pag magandang filtration nyo, kahit hindi kayo mag-water change weekly, kahit monthly pa yan, o every 6 months pa yan, kung maganda filtration nyo, hindi nyo na kailangan mag-water change kasi malinaw yung tubig, malinis yung tubig, at healthy yung tubig nyo dahil nga sa mga good bacteria natin na tumutulong para maging healthy yung tubig. So, yung sinasabi nung nag-post na overkill yung sobrang daming filter medias, talagang hindi talaga ako sasang-ayon doon. Kung ako yung tatanungin, hindi talaga ako sasang-ayon doon dahil napakalaki ng part ng filtration para maging healthy at maging maganda ang cycle ng ating mga aquarium. So ayun lang naman mga kasa ang gusto kong sabihin, ayun lang naman ang gusto kong i-react regarding dun sa issue na yon na marami kasi nakabasa na at parang dumadami at nagiging viral na yung post niya sa atin dito sa Fish Keeping Hobby. Marami na nakakabasa nun at siguro nakarating na to sa iyo kung nanonood ka man ngayon, siguro nabasa mo na yun somewhere sa Facebook kasi nga public yung post, so baka na-share na rin yun sa iba at na-share na rin sa mga groups kung saan kayo kasali. So ayun, kung ako yung tatanungin nyo, mas magandang marami kayong filtration, mas malaking filtration, mas maganda na marami kayong filter medias at walang overkill kung sakaling marami man kayong filter medias na ilalagay sa isang aquarium. So sana naintindihan nyo yung gusto kong sabihin. Madagdag ko lang din guys, na kung mapapansin nyo, meron akong nilalagay ng mga lava wrap dito sa aking mga tank na to. At kung papansin niyo, mas malilinaw ang mga tubig nito kaysa doon sa mga wala. Ito kaka-water change ko lang yan kaya medyo parang malinis yan. Pero ito, isang buwan na siya, isang buwan na yan na hindi ko wina-water change pero mas malinaw pa rin siya, no?
dahil doon sa lava rock natin. Ngayon ang filtration ko dito is sponge filter lang, pero meron akong lava rock na substrate. So ang mangyayari diyan ay yung mga beneficial bacteria hindi lang doon nakatira sa sa ating sponge filter, kundi andito rin siya sa lava rock. Kaya sobrang linaw talaga ng tubig niyan, guys. Kaya kung mapapansin niyo yung tubig niyan ay talaga namang crystal clear dahil nga doon sa ating nilagay na substrate. Ayan, buksan natin ilaw para makita niyo talaga kung gaano kalinaw. Sobrang linaw niyan, guys. Ayan, dahil yan dito sa lava rock natin, which is dyan nakatira yung beneficial bacteria natin. Compared mo dito sa mga ito pala. Yan. Compared mo dito sa ayan, medyo maputi pa nga yung tubig nito. Compared mo dito, ayan, mas malinaw, di ba? Pag meron tayong mga ganyan, yung mga substrate. Dahil napaka-importante na ating beneficial bacteria para maging clear at maging healthy yung tubig para sa ating mga alagang isda.